Sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito, mag-uumapaw sana ang biyaya mo sa araw-araw. Maraming salamat po at mag-umpisa na tayo. Magandang araw, Sir Casper, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Tuwagin niyo na lamang po ako sa pangalang Michelle. Tubong Maynila po ako. Nang dahil sa pagmamahal ko sa isang lalaki, ay nagawa akong itakwil ng aking pamilya. Hindi kasi nila gusto ang kasintahan ko. Kaya simula noon ay hindi na nila ako kinakausap. Hanggang sa umalis na lang sila bigla na walang pasabi. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip na tanggapin ang alok ng kasintahan kong magsama na kami sa iisang bubong. 5 buwan na noon ang ipinagbubuntis ko. Nang mapagpasya ng aking asawa na si William, nasa lugar nila sa probinsya ako manganak. At balak din niyang doon na kami manirahan. Mas mabuti kasi doon sa probinsya namin kasi tahimik. Sariwa ang hangin at presko ang mga pagkain. Isa pa, makakabuti iyon para sa iyo at sa magiging anak natin. Masayang sabi nito. Kung ganoon, nakapagpaalam ka na ba sa boss mo? Tanong ko. Oo naman. Nung una, hindi siya pumayag. Pero kalaunan ay pumayag din siya. Huwag kang mag-alala. Malawak ang lupain namin at sagana. Kaya hindi tayo magugutom doon. Nakangiting saad niya at pinisil ng marahan ang kamay ko. Araw ng Miyerkules noon nang gumayak na kami, papunta sa terminal ng boss. Nang makarating kami doon ay kakaunti pa lang ang mga tao sa loob ng sasakyan. Kaya naman napagpasya naming kumain muna sa malapit na karinderya. Habang kumakain kami ay napansin ko ang isang matandang panay ang tingin sa gawi ko. Pero binaliwala ko na lang ito, Sir Casper, at ipinagpatuloy ko na lamang ang pagkain. Pagkatapos naming kumain ay bumalik na kami sa sasakyan. Sakto naman na aalis na ito. Makalipas ang ilang sandali, dahil nasa malayo pa ang biyahe, ay napagpasyan kong matulog na muna. Mahal, gising na. Yugyug sa akin ni William. Nandito na ba tayo? Tanong ko nang idilat ko na ang mga mata ko. Wala pa. Kailangan nating sumakay sa bangka bago makarating sa baryo namin. Kaunting tiis na lang, mahal. Makakarating na din tayo doon. Tugon niya, sabay halik sa noo ko. Makalipas ang ilang minuto ay sa wakas ay nakarating na rin kami sa kanilang lugar. 2:00 na ng hapon nang makarating kami sa mismong baryo. Naging magiliw naman ang pagtanggap sa akin ng mga magulang at mga kapatid ng asawa ko. Hindi ko mailalarawan ang saya ng kanilang mga mukha at ng mga kaanak ni William noong dumating kami. Aligagang aligaga sila sa pag-aasikaso sa amin, lalo na ang kanyang ina. Kaya naman nakaramdam ako ng hiya. Kung ituring kasi nila ako ay parabang napaka-importante kong tao. May paghuhugas ng pinggan ay hindi nila ako pinapayagan. Naigma, kaya ko naman po. Ako na lang ho dyan. Sabi ko pa noon. Alam kong pagod ka sa biyahe kaya magpahinga ka. Tsaka bawal sa buntis na kagaya mo ang napapagod. Ang mabuti pa'y kumain ka na lang ng mga prutas doon sa lamesa para maging malusog ang magiging anak mo. Nakangiting sabi nito. Kaya wala akong nagawa kundi ang sundin siya. Siya ang ina ni William. Habang kumakain ako ng hinog na mangga, ay iniisip ko na napakaswerte ko sa aking asawa. Hindi man sila mayaman ngunit mayaman naman sila sa pagmamahal.
Pati ang kanilang mga kamag-anak ay napakabait sa akin. Ganoon din ang kanilang mga kapitbahay. Simple lang ang pamumuhay nila dito sa isla. Ngunit lahat ng mga tao ay masayahin. Lagi silang nakangiti sa akin. Palagi din nila akong dinadalhan ng mga prutas at gulay. Alam mo mahal, ang swerte ko talaga sa iyo. Lahat na yata ng kapitbahay ninyo ay gusto akong ampunin. Biro kong sabi. Ganito talaga dito sa isla. Lahat ay nagtutulungan mahal. Kaya sagana ang aming pamumuhay. Kahit simple lang. Minsan ay hindi pa namin naranasan na magutom. Sagot niya. Masaya naming pinagsaluhan ang masaganang hapunan kasama ang kanyang mga kamag-anak at mga kapitbahay. Ani may nagkaroon ng isang engranding selebrasyon. Lahat ng malalapit na nilang mga kamag-anak at kalapit-bahay ay may mga dala-dalang pagkain, prutas at marami pang iba. Namangha ako at masaya silang pinagmasdan na ganadong kumakain. Ipinakilala naman ako ni William isa-isa. Sumapit na ang gabi at mas lalong dumami ang mga taong nagsidatingan. Bawat isa ay may bit-bit na pagkain o di naman kay prutas at gulay. Habang nagsasaya ang lahat ay napansin ko ang ilan sa mga bisita na palihim na nakatitig sa maumbok kong tiyan. Kaya naman kahit na asiwa ako ay hindi ko pinapahalata. Lalaki siyang malusog na sanggol. Biglang sabi ng isang matanda, sabay himas sa aking tiyan. Kaya napatras ako ng bahagya sa kanya. Lola, huwag mo naman pong takutin ang asawa ko, sabi ni William. Habang ako naman ay mahigpit na kumapit sa braso niya dahil sa takot na nararamdaman. Ang lusog ng sanggol. Sabi pa rin ito, sabay halakhak. Lola, halipo kayo at umuwi na tayo. Pasensya ka na ate, may sakit kasi sa pag-iisip ang abuela ko, kaya ganyan. Hinging paumanhin ng isang dalagitang babae. Sige na Lucia, iuwi mo na ang iyong lola. Pasensya ka na mahal kung natakot ka ni Lola Igna, sabi ng asawa ko. Dahil sa nangyari ay nakaramdam ako ng panlalamig. Naramdaman ko rin ang paglikot ng sanggol sa aking tiyan. Mahal, pagod na ako. Gusto ko nang magpahinga. Sige. Halika na muna sa bahay. Maaaring napagod ka sa biyahe. Hintayin mo muna ako at kukuha ako ng makakain natin. Aniya pa. Pagkatapos naming magpaalam at magpasalamat sa mga bisita at sa mga kaanak ni William, ay umuwi na kami sa bahay na ibinigay sa amin. Mga 10 metro lang ang layo mula sa bahay ng aking mga biyanan, Sir Casper. Malalim na ang gabi, ngunit hindi pa rin ako inaantok. Hindi ko mawari ang aking nararamdaman ng mga sandaling iyon. Pagod na pagod ako at gusto ko nang matulog, pero hindi talaga ako inaantok. Para akong naiinitan, gayong maririnig naman mula sa labas ang mahinang hampas ng alon mula sa karagatan. Nilingon ko si William na mahimbing pa rin ang tulog. Habang nagmumuni-muni ako ay nakarinig ako ng mahinang paggangil. Kaya naman nakaramdam ako ng pananayo ng aking balahibo sa batok. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa kalahating nakabukas na bintana. Nang makalapit na ako ay nawala ang angil. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang hampas na mga alon mula sa dagat. Napakatahimik ng gabi. Ang tanging maririnig lamang ay ang mga huni ng mga kuliglig at iba pang mga panggabing hayop. Tumingala ako ng bahagya sa kalangitan
at agad na napangiti nang masilayan ko ang bilog at kulay kahil na buwan. Habang pinagmamasdan ko ang buwan, ay may napansin akong isang bagay mula sa di kalayuan. Mataman ko itong pinagmasdan. Maya-maya pa ay may liwanag akong nakita na sa tansya ko ay galing ito sa sulok. Lumipas ang ilang sandali ay biglang dumami. Agad akong napalunok ng unti-unting natatakpan ng makakapal na ulap ang buwan sa kalangitan na tila may nagbabadyang sama ng panahon. Napahalokip-kip ako nang may maaninag akong mga anino. Ilang sandali pa ay unti-unting gumalaw ang mga anino. Para silang sumasayaw at isang anino ang biglang may itinaas na patalim at tila may sinasaksak ng ilang beses. Ngunit ang ipinagtataka ko ay wala man lang akong naririnig na ingay. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa nakita ko. Kaya naman dali-dali kong pinihit pa isara ang pinto at bumalik sa aming higaan. Akmang hihiga na sana ako nang makaramdam ako ng panunubig. Kaya kinuha ko ang maliit na gasera sa lamesa at maingat na lumabas sa aming silid. Kahit natatakot ako ay pinilit ko pa rin na lumabas para umihi. Sobrang dilim ng buong paligid. Natakpan kasi ng makakapal na ulap ang buwan na nagsisilbing liwanag. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa likod ng bahay. Doon kasi nakatirik ang palikuran. "Saan ka pupunta?" Tanong ng inaantok pang boses. Napasigaw pa ako at halos mapatalon sa gulat. "Ako ito, mahal ko," saad ng asawa ko. "Wisit ka talaga, William. Gusto mo bang mapaanak ako nang wala sa oras?" Inis kong sabi sabay hawak sa aking dibdib. "Patawad, mahal. Hindi ko intensyon na gulatin ka. Kasi naman wala ka sa higaan natin, kaya hinanap kita." "Saan ka ba pupunta?" Sagot nito sabay kamot sa kanyang batok. "Naiihi kasi ako kaya lumabas ako," saad ko sabay hirap. "O siya, sige. Sasamahan na kita." Sabi nito at kinuha niya ang gasera sa kamay ko. At inalalayan niya ako hanggang sa makarating kami sa palikuran. Habang umiihi ako ay muli ko na namang narinig ang ungol na nagpatayo sa aking mga balahibo. Ang kaninang ungol na naririnig ko ay naging panaghoy na para bang pinapahirapan ng kung sino. Pagkatapos kong umihi dali-dali akong lumabas dahil may naririnig akong mga kaluskos. Mahal, ikaw ba yan? Huwag mo naman akong takutin. Baka mapaano ang anak natin sa tiyan ko." Natatakot kong sabi. "Tapos ka na ba, mahal ko?" Saad ng asawa ko na bigla na lamang sumulpot sa harapan ko. "Gusto mo ba talagang patayin kami ng anak mo? Bigla-bigla ka na lang sumusulpot mula sa kung saan." Sigaw ko sa kanya, sabay talikod. Maglalakad na sana ako pabalik sa loob ng bahay nang masilayan ko ang isang di pangkaraniwang aso sa aking harapan. Maitim ang kanyang balahibo at pulang-pula ang kanyang mga mata. Nakatitig lamang ito sa amin. Kaninong aso yan, mahal? Ang laki naman. Para..." Hindi ko na naituloy ang aking sasabihin nang bigla akong yakapin ni William. Hindi ko pa maayos ang aking sinasabi dahil kinakabahan ako. "Pumasok na tayo sa loob," saad ng asawa ko at inalalayan niya ako. Bago pa man kami tuluyang makapasok ay lumingon muna ako sa malaking aso. Nakatitig lang ito sa akin at nakita ko rin na tumutulo ang kanyang laway. "Aso ba talaga yun? Bakit sobrang laki at yung mata niya pulang-pula?"
Isa pa parang galit ito sa akin kung makatitig. Tanong ko. Ay nako, laging Maynila ka talaga mahal. Alam mo talagang ganyan dito sa amin. Maraming ligaw na hayop. Pero hindi naman sila nananakit at namiminsala. Kaya ayos lang sa amin. Ang mabuti pa matulog na tayo at alauna na ng madaling araw. Wika niya at nauna ng humiga. Hindi man ako kumbinsido sa kanyang sinabi ay tumango na lamang ako. Marami pa sana akong gustong itanong sa kanya tungkol sa nakita ko kanina. Maraming tumatakbo sa aking isipan pero ipinagwalang bahala ko na lamang at natulog na lang muna. Kinabukasan ay tinanghali ako ng gising kaya dali-dali akong bumangon at pumunta sa banyo para maghilamos. Pagkatapos ay sinuklay ko ang aking buhok at saka ipinusod. Nang matapos ako ay agad akong lumabas sa aming silid. Nadatnan kong may tinakpan ng almusal sa aming munting kusina kaya napangiti ako. Sobrang maalalahanin talaga ang asawa ko. Kinikilig kong sabi. O mahal, gising ka na pala. Biglang sabi ng kung sino sa likod, kaya halos napanawan ako ng kaluluwa dahil sa gulat. Unyemas ka talaga, William. Wala ka na bang ibang gawin kundi ang gulatin ako? Ayan ang kutsilyo, mabuti pang patayin mo na lang kami. Kaysa unti-unti mo kaming pinapatay sa gulat. Galit na galit kong sigaw sa kanya. Anong nangyayari dito? Tanong ni Nana Igma. Nakararating lang. May dala itong prutas at gulay. Inay. Nagulat ko kasi ng 3 beses si Michelle kaya nagalit. Sagot ng asawa ko. Loko ka palang bata eh. Alam mong buntis itong asawa mo tapos ginugulat mo pa. Kapag may nangyaring masama sa sanggol na dinadala niya, mananagot ka sa amin ng ama mo. Wika nito. Pasensya na po, inay. Hindi ko naman po sinasadya. Pasensya ka na rin, mahal. Pangako, hindi na mauulit. Saad nito. Sabay yakap sa akin. Iha, kapag inulit pa niyang panggugulat sa iyo, sabihin mo sa akin at babalatan natin siya. Sabi nito at matalim na tumitig sa asawa ko. Nahalata ko naman na natakot si William base sa kanyang mga mata. Siya nga pala, pinapatawag ka ng ama mo. May pag-uusapan daw kayo. Muling sabi nito. Ano daw iyon, Nay? Tanong ng asawa ko. Hindi ko rin alam. Basta pinapatawag ka niya. Isama mo na itong asawa mo at wala siyang kasama dito. May pupuntahan kasi ako kaya hindi ko siya masasamahan dito. Wika nito. Siya nga pala, Michelle. Anak, magdamit ka ng kulay itim na damit ha. Malumanay nitong sabi sa akin, sabay hawak sa buhok ko. Nagugulahan man ako ay tumango na lang ako. Pagkatapos umalis ni Inay Igma, ay umalis na din kami. Nagtungo sa bahay ng aking biyanan. Pagkarating namin ay naabutan namin si Itay Mario na nakaupo sa upuang kawayan at nakatanaw sa malayo na parabang problemado. Magandang araw po, Itay. Bati ni William sa bayo ko. Sumunod ka sa akin. May mahalaga tayong pag-uusapan. Mia, halika muna dito. Saad ni Itay. Ano po yun, Tay? Tanong ni Mia sa bayo ko. Samahan mo muna ang ate Michelle mo at may pag-uusapan lang kami ng kuya mo. Sabi ni Tatay sabay alis sa harapan namin. Dahil sa inasal ng magkapatid ay napaisip ako
kung bakit kinakailangan nilang yumuko sa kanilang ama, samantalang pamilya naman sila. Ate Michelle, ayos lang po kayo? Sabi ni Mia. Sabay kaway sa kanyang kamay sa mukha ko. Aha, oo, ayos lang ako. Siya nga pala, nasaan sina itay at kuya mo? Tanong ko. Umalis sila kanina pa. Yan kasi tulala ka kanina. Natatawang sabi nito. Dahil may kalakihan ang bahay nila ay inaya ko si Mia na maglibot-libot muna kami sa kanilang bahay. At habang naglilibot kami, inakita ko ang isang malaki at mahabang itak na nakasabit sa dingding. Pero iniisip ko na lang na baka para iyon sa mga ligaw na hayop na gumagala. Marami pa akong napansin na kakaiba sa bahay na ito. Gaya na lang ng isang rebolto na hugis tao, ngunit may sungay. Mahaba ang kuko. Kung titigan ng mabuti ay parang hindi ito rebolto dahil sa itsura. Parang isa itong tao na tumigas lang. Mia, para saan ang reboltong yan? Tanong ko. Yan ba? Isa ang antigo na binili ni ama sa kanyang kaibigan. Galing pa yan sa ibang bansa kaya ang mahal ng bili ni ama. Sagot nito. Tumangaw na lamang ako. Ate, dito po muna kayo at maghahanda lang ako ng magkakain natin. Malapit na kasing magtanghali. Saad niya. Sige. Ngiting saad ko. Nang makaalis na siya ay pinagpatuloy ko na lamang ang aking paglilibot. Marami akong nakita na iba't ibang uri ng rebolto. Nakarating ako sa pinakadulo ng bahay at may nakita akong isang pinto. Ngunit nakakandado iyon. Kaya tumalikod na lamang ako para umalis. Subalit hindi pa man ako nakakalayo ay nakarinig na ako ng mahihinang paghangil. Kaya napalingon ako sa pintong nakakandado. Akmang lalapitan ko na sana ang pinto nang may tumawag sa akin. At paglingon ko ay nakita ko si Mia. Nandito ka lang pala ate. Kanina pa kita hinahanap. Tayo na po. Kumain na tayo. Inihintay na tayo ni na kuya. Wika nito kaya tumango na lamang ako at sumunod sa kanya. Magalipas ang ilang oras, nakauwi na kami sa bahay. Pero hindi pa rin maalis sa aking isipan ang narinig ko kanina. Mahal, ang lalim yata ng iniisip mo ha. May problema ba? Tanong ni William sa akin. Wala naman mahal. Siya nga pala, anong pinag-usapan ninyo ni Itay? Tanong ko sa kanya. Tinanong niya ako kung balak ba daw nating manirahan dito. Saad niya. Anong sagot mo? Siyempre sabi ko oo. Nakangiting sagot niya sabay halik sa akin. Lumipas pa ang mga araw. Naging maayos naman ang pamamalagi namin sa lugar. Kahit marami akong napapansin na kakaiba, Sir Casper. Naging maayos naman ang pagsasama namin ni William sa loob ng 1.5 buwan na pamamalagi dito sa kanilang baryo mga kaswa. Masasabi kong wala na akong mahihiling pa bukod sa maalaga at mapagmahal kong asawa ay meron din akong mga biyanan na sobrang bait at maalalahanin. Isang gabi, nagpaalam sa akin ang asawa ko na may pupuntahan daw sila ng kanyang ama. Ha? Saan naman kayo pupunta? Tsaka gabi na, mag-aalas 8 na o. Takang tanong ko. Diyan lang sa kabilang baryo. May kakausapin lang si tatay. Sagot niya. Hindi pa pwedeng bukas na lang kayo pumunta? Sabi ko. Dahil sa gabing-gabi na at parang nagbabadya pang umulan. Hindi maaari mali.
Importanteng bagay kasi ang pag-uusapan nila. Nito. Sige, pero mag-iingat kayo. At saka umuwi din kayo kaagad ha. Wika ko. Oo mahal, alis na kami. Mag-ingat ka dito habang wala ako ha. Saad niya sabay halik sa noo ko. Tumango na lamang ako bilang tugon. Sinundan ko na lamang ng tingin si William habang naglalakad ito papalayo hanggang sa hindi ko na siya makita. Kaya pumasok na din ako sa loob ng bahay. Makalipas ang ilang sandali, malapit nang mag-alas 12 ng hating gabi. Ngunit hindi pa rin dumarating ang asawa ko. Kaya sobrang nag-aalala ako. Lagi akong nakatingin sa nakabukas na bintana at nagbabaka sakaling paparating na si William. Ngunit bigo ako. Maya-maya pa, habang hindi ako mapakali sa aking kinaupuan, ay nakarinig ako ng ungol. Kaya nakaramdam ako ng takot. Gayon pa man ay nilakasan ko ang aking loob. Dumungaw ako sa bintana para pakinggan kung saan galing ang ungol na iyon. Gaya ng nauna kong nakita ay ganoon din ang aking nakikita sa ngayon. May ilaw na galing sa sulo. May anino na sumasayaw. At ang isang anino na parang may sinasaksak. Halos maihi ako sa aking nakita. Sa pangalawang pagkakataon na hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga nakita ko. Dahil sa takot ko ay isinara ko ang bintana at agad na nagtalokbong tsaka natulog. Mahal, gising. Rinig kong sabi ng kung sino man. Kaya dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata at bumungad sa harapan ko si William. Malawak ang ngiti niya at mukhang may magandang nangyari sa pinuntahan. Bakit ngayon ka lang? Nakanguso kong tanong. Pasensya ka na mahal. Naisipan kasi namin ni tatay na mangisda kaya inabot kami ng umaga. Sagot nito. Huwag mo nang uulitin yun ha. Pinag-alala mo ako ng sobra. Ani ko sabay yakap sa kanya. Niyakap din niya ako pabalik. Halika, may sorpresa ako sa iyo. Masayang sabi nito. Agad naman akong sumama sa kanya at pagkarating namin sa kusina, ay nanlaki ang mga mata ko. Nang makita ko ang isang malaking hipon at isda na nakahain sa lamesa. Agad naman akong umupo at sinimulang kumain. Pagkatapos kong kumain ay iniligpit ko ng pinagkainan at saka naligo na din ang asawa ko. Mahal, pupunta muna ako sa bahay ng mga magulang ko ha. Sumunod ka na lang kung gusto mo. Rinig kong sabi ni William. Sige, mamaya pagkatapos kong maglinis. Sagot ko. Pagkatapos ng mga ginagawa ko at matapos ko maligo ay sumunod na nga ako sa asawa ko. Habang papalapit ako ay narinig ko ang isang malakas na tawa ng isang babae. Kaya naman mas binilisan ko pa ang paglalakad. Pagkarating ko ay naabutan ko si William na may kausap na babae. Masaya silang nag-uusap at sa totoo lang Sir Casper, ay nakaramdam ako ng selos. Mahal, tawag ko. Nandyan ka na pala mahal. Saad ni William matapos niya akong lingunin. Alam mo pala nagtanong ka pa. Inis kong sabi. Mahal, siya pala si Aya. Aya, si Michelle, ang asawa ko. Wika ng asawa ko. Masaya akong makilala ka, Michelle. Nakangiting sabi ni Aya. Ngunit hindi nakaligtas sa akin ang matatalim nitong titig sa aking tiyan. Bahagya pa akong napalunok. Ako din. Nauutal kong sagot. Sige. Alis na ako, William.
masaya akong makita ka ulit. Saad nito at nagmamadaling umalis. Nang kaming dalawa na lang, ay inirapan ko si William. At sinabihan kaya pala nagmamadali siyang umalis ng bahay kanina, kahit maaga pa. Dahil sa may kakausapin pala itong dalaga. Mahal, huwag ka nang magselos. Kababata ko si Aya. Isa pa, kakauwi lang din niya galing ng Bicol. Pangangatwira ng asawa ko. Ewan ko sa'yo. Ani ko sabay talikod sa kanya. Ikaw lang ang mahal ko kaya huwag ka nang magtambo. Panunuyo nito sa akin sa bayakap. Kaya humarap ako sa kanya. Sigurado ka? Taas kilay kong tanong. Oo naman. Sagot nito. Agad ko naman siyang niyakap. Kuya, tawag ka ni tatay. Sigaw ni Mia bigla, kaya bumitaw na ako. Saglit lang mahal, pupuntahan ko muna si tatay ha. Saad niya sabay halik sa labi ko at umalis na siya. Naiwan naman akong mag-isa kaya naisipan kong maglakad-lakad sa dalampasigan. Hanggang sa hindi ko namamalayang napapalayo na pala ako. Sa pagpapatuloy ng paglalakad ko ay mas lalo pa akong napapalayo. Hanggang sa makarinig ako ng lagaslas ng tubig sa di kalayuan. Kaya hinanap ko ito at natagpuan ko ang isang napakagandang talon. Maraming bulaklak at orkidya na nakasabit sa mga punong kahoy. Pero ang ipinagtataka ko ay wala man lang akong makita kahit isang ibon na lumilipad. Sobrang tahimik ng lugar. Ang tanging maririnig lamang ay ang lagaslas ng tubig. Habang pinagmamasdan ko ang paligid ay nakarinig ako ng ingay. Kaya agad akong nagtago sa likod ng malaking puno. Ilang sandali pa ay napagdesisyonan kong sumilip. Agad na namilog ang mga mata ko nang makita ko sa inaigma at ilang mga kaanak nila na may buhat-buhat na katawan ng tao. Agad nilang inilapag sa malaking bato at pinagpira-piraso ito. Pagkatapos ay para sila mga asong gutom na pinag-aagawan ang nakalatag na pagkain. Nagsidatingan na rin ang mga kapitbahay namin. Kabilang na doon si Aya at Mia na nakipag-agawan din. Tila hayok na hayok sila sa laman habang ninangasab ang katawan ng biktima. Rinig na rinig ko ang mga pagkadurog na mga buto habang sarap na sarap sila. Maya-maya pa ay nakita kong biniyak ni Inaigma ang ulo at walang alinlangang nilagok ang utak. Halos masuka ako sa aking nasaksihan mga kaswang. Pero pinipigilan ko lang dahil ayaw kong makalikha ng anumang ingay. Takot ang namamayani sa aking buong katawan. Nanginginig ako at nanlambot ang aking tuhod kasabay ng pag-agos ng luha sa aking pisngi. Habang nakaupo ako sa isang maliit na bato sa likod ng malaking kahoy at tahimik na humikbi, may biglang humawak sa balikat ko. Kaya napasigaw ako. Mahal, gising. Sabi ni William kaya agad akong napalayo sa kanya. Iginala ko ang aking mga mata at nagtataka ako kung paano ako nakabalik sa bahay. Teka, paano ako napunta dito? Samantalang nasa talon ako kanina. Nagtatakang tanong ko. Mahal, ano bang pinagsasabi mo? Nandito ka at natutulog. Isa pa narinig kong sumigaw ka, kaya dali-dali kitang pinuntahan. Akala ko kung ano nang nangyari sa iyo. Yun pala mukhang binabangungot ka lang. Paliwanag nito. Imposible. Saad ko sabay hawak sa aking ulo. Halika na mahal, kumain na tayo. Alam kong gutom ka na. Nakakangiting sabi niya, pero hindi ko pinansin ito at pilit na iniisip ang nangyari.
Mahal, hindi ka ba nagugutom? 8:00 na ng umagaw. Muling sambit niya. Dahil sa sinabi nito ay napatingin ako sa kanya. Anong sabi mo? Tanong ko. Ano bang nangyayari sa iyo, mahal? Kung sabi ko halika na at kumain na tayo. Dahil kanina pa ako gutom. 8:00 na ng umagaw. Pagmamaktol nitong sabi. Mahal, may problema ba? Nag-aalalang tanong nito. Umiling naman ako bilang sagot. Habang kumakain kami ay iniisip ko pa rin ang nangyari. Kung paano ako nakauwi. Habang nasa malalim akong pag-iisip ay biglang tinawag ako ni William. Mahal, tawag nito. Ha? Tanging sabi ko. Kanina pa ako nagsasalita dito pero nasa malayo at ang isip mo. Inis nitong sabi. Pasyensya ka na mahal, may naalala lang ako. Pagsisinungaling ko. Hindi na ito sumagot. Sa halip ay pinagpatuloy ko na lamang ang pagkain. Pagkatapos, mahal, aalis na muna ako. Paalam nito. Saan ka na naman pupunta? Tanong ko. Sasama ako kina paring Buyaks. Mangisda kami. Para may maibenta ako at magkapera tayo. Tugon niya. Sige, ikaw ang bahala. Pero mag-iingat ka, mahal ha. Sabi ko. Oo naman, mahal. Huwag kang mag-alala. Sagot nito sabay halik sa akin. Gabi na nang makauwi ang asawa ko galing sa laot. Marami itong nahuling isda. Halos mapuno ang 2 malalaking batya. Kaya naman tuwang-tuwa ako. Ang dami naman nito. Masayang sabi ko. Sagana kasi ang dagat kaya ganyan. Nakakangiting saad niya. Ibebenta natin to bukas. Ani ko at tumango naman ang asawa ko mga kaswang. Pagkatapos naming maghapunan ay natulog na kami. Pero noong ikabandang 1:00 ng madaling araw, Sir Casper, ay naalimpungatan ako sa lakas ng pagkulog sa kalangitan. Nang tignan ko ang asawa ko sa pwesto ay wala na siya sa tabi ko. Nagdandali na akong bumangon para hanapin siya. Ngunit, lalabas na sana ako ng kwarto nang may marinig akong nag-uusap sa labas ng bahay. Kaya naman dahan-dahan akong naglakad papunta sa kusina upang sa ganun ay hindi ako makalikha ng ingay. Dahil sa gasera lamang ang aming ilaw ay sobrang dilim ng bahay. Nang makalapit na ako sa kusina ay nagtago ako at sinipat-sipat kung sino ang nag-uusap. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko sina Aya at William na nag-uusap. Tapatin mo nga ako, William. Mahal mo ba siya? Rinig kong tanong ni Aya. Aya, alam mo naman na ako ang naatasan ng mga laga sa angkan ngayong taon, di ba? Kaya kailangan ko din na alagaan si Michelle at ang ipinagbubuntis niya. Sagot ng asawa ko. Ang mag-ibahin ang usapan, sagutin mo ang tanong ko. Galit na sabi ni Aya. Ang mabuti pa umuwi ka na at baka magising pa si Michelle. Maya-maya ay isipan po na may ginagawa tayong masama. Mahinahong sabi ni William. Sige, uuwi ako pero ito ang tatandaan mo. Tayo ang itinakda para sa isa't isa. Kaya hindi ako makakapayag na isang katulad lamang niya ang aagaw sa iyo. Madiing sabi ni Aya. Pakiusap, umuwi ka na. Uwi ka ng asawa ko. Sige. Maikling sagot ni Aya. Pero bago pa man siya lumabas, ay siniil muna niya ng halik si William. Pagkatapos ay umalis na ito.
Sobrang sakit ng nararamdaman ko nang makita ko ang ginawa ng babae. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa ng mga sandaling iyon. Pinipigilan ko lang na huwag maiyak dahil baka mahalata ako. Dahan-dahan naman akong bumalik sa aming kwarto at nagkunwaring tulog. Ilang sandali pa ay pumasok na ito sa aming kwarto. Saan ka galing, mahal? Kunwaring kakagising at tanong ko. Dyan lang sa labas. Nakaramdam kasi ako ng tawag ng kalikasan, kaya lumabas muna ako. Pagsisinungaling nitong sagot. Sinungaling? Bulong ko. May sinasabi ka ba, mahal? Tanong niya. Wala. Sabi ko matulog na tayo uli. Saad ko at unang humiga patagilid. Naramdaman kong humiga na din siya at niyakap ako. Nang maramdaman ko na malalim na ang tulog niya, ay doon na lamang tuluyang bumagsak ang mga luha ko na kanina ko pa pinipigilan. Umiyak ako ng umiyak. Sobrang nasaktan ako sa nasaksihan kong eksena kanina. Hindi ko lubos maunawaan kung bakit hindi nagawang itulak ng asawa ko si Aya nang halikan siya nito. O kaya naman ay umiiwas siya. Pakiramdam ko ay may malalim talaga silang pinagsamahan. Kinabukasan ay tinanghali na ako ng gising. Paglabas ko ay naabutan ko si William na naghahanda papunta sa bayan. Oh, gising ka na pala, mahal. Nakangiting sabi nito na tila ba wala man lang nangyari kagabi. Hindi ko siya pinansin. Dumiretso lang ako sa kusina para magtimpla ng kape. Mahal, may problema ba? At saka bakit namumugto ang mga mata mo? Umiyak ka ba? Nag-aalalang tanong niya. Tumingin naman ako sa kanya. Mahal mo ba si Aya, William? Diretsa ang tanong ko at wala nang paligoy-ligoy pa. Kita ko naman ang pag-igting ng kanyang panga. Mahal. Ano bang sinasabi mo? Nauutal niyang balik na tanong. Nagbibiro lang ako, ikaw naman. Pagsisinungaling ko. Ikaw talagang galing mong magbiro ah. Uwi ka nito sabay halik sa noo ko. O siya, aalis na ako. Kailangan ko kasing mabibenta lahat ng nahuli ko kahapon. Saad niya. Dahil mag-isa lang ako sa bahay ay naisipan kong pumunta sa bahay ni Inaigma. Pagkadating ko ay walang tao. Sarado ang bahay. Akmang aalis na sana ako nang may marinig akong kalabog sa likod ng bahay. Kaya naman umikot ako sa likuran. At nang makarating ako ay may nakita akong pinto. Hindi naman ito nakakandado. Kaya naglakas loob na akong buksan ito. Ngunit pagbukas ko ng pinto ay gayon na lamang ang pagtahip ng dibdib ko. Sa kadahilan ng tumambad sa akin ang isang lalaking nakagapos at nakabusa lang bibig. Dali-dali ko itong nilapitan at tinanggal ang busal nito. Tulungan mo ko. Takot na wika ng lalaki. Sino ka at bakit ka nakagapos? Tanong ko. Bihag nila ako. Pag-iusap. Tulungan mo ko. Tulungan mo kong makauwi. Ayoko pang mamatay. May asawa at anak akong naghihintay sa akin. Umiiyak nitong sabi. Teka, ano bang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Naguguluhang tanong ko. Hindi sila mga tao. Mga aswang sila. Wika pa nito. Aswang? Sino? Takang tanong ko. Yung mga nakatira dito. Mga kampon sila ni Satanas. Saan nito? Dahil sa sinabi nito,
ay para akong binuhusan ng malamig na yelo. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala sa sinabi ng lalaki. Papa, paano mo nasabi na aswang sila? Nauutal kong tanong. Dahil kitang-kita ng dalawa kong mga mata, paano nila katayin na parang baboy ang dalawa kong kasamahan at kung paano nila kainin. Kaya sana tulungan mo ko. Muling pakiusap nito habang tumutulo ang mga luha. Nataranta ako at nanginginig ang mga kamay ko. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Agad ko na siyang kinalagan mula sa kanyang pagkakagapos. Pagkatapos ay dali-dali itong tumakbo papalayo habang ako ay naiwang tulala. Hanggang sa hindi ko namamalayan na nakauwi na pala ako sa bahay. Pagkarating ko ay naabutan ko si William na halatang kakauwi lang din. Saan ka galing? Malambing na tanong niya. Naglakad-lakad lang ako. Pagsisinungaling ko. Ganun ba? Halika, may pasalubong ako sa iyo. Masayang sabi nito habang ako ay lutang pa rin ang isipan. Michelle! Sigaw ni William kaya halos mapatalon ako sa gulat. Dahil sa lakas ng boses nito. Hindi ko lubos akalaing pagtaasan ako ng boses ni William. Ano bang nangyayari sa iyo? At lagi ka na lang lutang. Galit nitong sabi. Wala. Nakayoko kong sagot. Anong wala ha? Halos 1 linggo ka ng ganyan. Sabihin mo sa akin kung may problema ka. Saan niya? Ikaw ang may problema. Sabihin mo sa akin ang totoo. Meron ba akong dapat malaman? Tanong ko sa kanya na ikinatigil niya. Anong ibig mong sabihin? Nauutal niyang tanong. At tila ba siya naman ngayon ang nagulat sa sinabi ko. Ngayon, sabihin mo sa akin kung ano ang lihim ng baryong ito. May nilihim ka ba sa akin ha? Sigaw ko. Ngunit wala siyang naging tugon. Bagkus ay tumalikod at naglakad ng palayo. Hinabol ko siya para tanungin kung ano nga ba ang sekreto sa kanilang baryo. Huwag mo kong talikuran. Sagutin mo ko. Galit kong sigaw sa kanya. Walang lihim ang baryong ito. Nakayo kong sagot nito. Huwag kang magsinungaling dahil alam ko ng buong katotohanan na hindi kayo tao. Saad ko na ikinalaki ng kanyang mga mata. Paano mo nalaman? Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman. Ngayon, gusto kong sa iyo mismo manggaling ang katotohanan. Napabuntong hininga naman ito bago nagsalita. Pumasok muna tayo sa loob. Nito at saka na unang pumasok. Sumunod naman ako sa kanya. At nang makapasok na kami ay sinabi niya sa akin ang totoo. Paano mo nagawa sa akin to? Umiiyak kong tanong sa kanya matapos kong malaman na kaya niya pala ako binuntis at dinala sa baryo nila ay upang gawin akong alay. Patawarin mo ako, Michelle. Paano kita patatawarin kung sa bawat ipinapakita mo sa akin ay puro kasinungalingan? Umiiyak at galit kong sabi sa kanya. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sadya na saktan ka. Patawarin mo ko. Saad nito at akmang yayakapin na sana niya ako. Ngunit umatras ako. Isa lang ang gusto kong malaman at gusto kong sabihin mo sa akin ang totoo. Si Aya, mahal mo ba siya? Tanong ko sa kanya. Anong klaseng tanong yan, mahal? Sagutin mo ang tanong ko. Mahal mo ba siya o hindi? Halos umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng aming bahay ang sigaw ko. Hindi. Hindi ko siya mahal.
ikaw ang mahal ko, maniwala ka. At pangako, gagawin ko ang lahat para makaalis tayo sa lugar na ito. Saad nito sabay yakap sa akin. Sa kabila ng mga nalaman ko ay inaamin ko na galit ako sa kanya. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko na siya mahal. Sa ngayon, Sir Caspar, ay gulong-gulo pa rin ang isipan ko. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong gawin. Dapat ko bang paniwalaan ang pangako ni William na aalis kami sa lugar na kinalakyan niya? O hindi ako magtiwala sa kanya? Hanggang sa isang araw noon, wala si William ng mga sandaling iyon dahil nasa bahay siya ng mga magulang niya. Hindi ko alam kung masisiraan ba ako ng loob o hindi. Mababaliw na yata ako. Sambit ko ng gabing iyon. Habang malalim ang iniisip ko ay nakarinig ako ng sigaw sa bahay ng mga magulang ni William. Kaya sumilip ako sa bintana. Nang makasilip na ako ay labis-labis ang takot na nararamdaman ko at talagang gumapang ang kilabot sa kaibuturan ng katawan ko. Nang matapos makitang nagwawalang lalaki, habang nakagapos ang kanyang kamay at hawak siya ni William at Aya. Habang nakasunod ang mga ito sa mga magulang ni William at ng iba pa. Ng mga sandaling iyon ay nakaramdam na ako ng panlalamig at takot sa katawan. Sa isipin kong ano ba ang sasapitin ng bihag sa kamay ng pamilya ng asawa ko. Paniguradong dadalhin na naman ito sa bodega na nagsisilbing imbakan at minsan ay katayan ng mga hinayupak. Nais ko man siyang tulungan ngunit natatakot ako dahil paniguradong may magbabantay na sa bodega at tsak akong mas lalo lamang mapapadali ang buhay ko. Oras na malaman nilang nangingialam ako. Diyos ko, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Tulungan niyo po ako. Umiiyak kong sambit sa sarili. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko nun. Kaya naman mas pinili ko na lamang ang umalis sa bintana. Lumipas ang magdamag na iyon ay hindi ako makatulog sa kakaisip kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Makalipas ang 3 araw ay dumating ang pinsan ni William na si Adin, na si Anding. Kasama ang kasintahan nito na buntis ding kagaya ko. Kagayang na naging pagtanggap sa akin noon ay ganoon din ang ginawa kina Anding at Rosa, na halos buong baryo ay nagsidatingan para lang makita ang kasintahan ni Anding. Lahat ay masaya para sa dalawang magsing irog. Kung pagmamasdan mo sila ay aakalain mong wala silang itinatagong lihim. Rosa, ito pala si Michelle, asawa ng pinsan ko. Wika ni Anding. Magandang araw sa iyo. Nakangiti kong bate. Magandang araw din po sa iyo. Nahihiyang sagot nito. Sandaling nagpakilala kami sa isa't isa at nagkwentuhan. Natigil lamang ang pag-uusap namin nung tawagin na si Rosa at ipinakilala sa ibang mga taga-baryo. Habang ipinakilala ni Anding si Rosa sa iba, ay hinanap ko si William. Pero hindi ko ito makita. Kaya naisipan ko nang umuwi muna sa bahay. Ngunit pagkarating ko sa bahay, nanlaki ang mga mata ko. Nang makita ko si William at Aya na naghahalikan sa sala ng bahay namin. Halos nalugmok ako sa mga nakita ko at hindi ko na napigilan ang pagtulo ng mga luha ko. William? Aya? Nauutal kong sambit. Mahal? Gulat na sabi ni William. Anong ibig sabihin dito? Tanong ko. Mahal, magpapaliwanag ako. Saad ni William sabay lapit sa akin. Hahawakan na sana niya ang kamay ko, pero agaran akong umiwas.
Isang malakas na sampal ang iginawad ko sa kanya. Anong karapatan mo para saktan siya? Galit na sigaw ni Aya at takmang sasampalin na sana niya ako. Ngunit mabilis itong pinigilan ni William at nagsalita ng, subukan mong saktan ang asawa ko, Aya. Sisiguraduhin ko siyang hindi ka na aabutin pa ng umaga. Paasik na wika ni William na may halong pagbabanta sa kanyang mga mata at nanlilisik at naging pula. Nakita ko naman sa mukha ni Aya ang takot. Umalis ka na, Aya, bago pumandilim ang paningin ko sa iyo. Sa susunod na gawin mo ulit ito, ako na mismo ang papatay sa iyo. Wika ni William. Dali-dali namang umalis Aya at walang lingon-lingon. Patawarin mo ko, mahal. Ginamitan niya ako ng hipnotismo na hindi ko namamalayan. Kaya napasunod niya ako. Pagmamakaawa ng asawa ko at talagang lumuhod pa siya. Alam mo bang ang dami kong isinasakripisyo para sa pagmamahal ko sa iyo? Pero ito lang ang gaganti mo sa akin. Napakarami mong lihim na hindi ko pa alam. Pagkaramdam ko pinaglalaruan mo lang ako. Nung una nalaman ko ang tungkol sa tunay mong pagkatao pero pinili kong paniwalaan ka. Ngayon naman ay nakita ko kayo ni Aya na naghahalikan. Ano pa bang lihim ang itinatago mo? Mas mabuti pang sabihin mo ngayon para alam ko na ang lahat. Malungkot kong sabi sa kanya. Wala na, mahal. Patawarin mo ako. Pangako. Mula ngayon, iiwasan ko na si Aya. Umiiyak nitong sagot. Hindi ko na siya sinagot pa, sa halip ay iniwan ko siya nang nakalahod. Pumasok ako sa kwarto at doon ay ibinuhos ko ang lahat ng sakit na nararamdaman. Umiyak na lamang ako ng umiyak hanggang sa mamanhid na ang buong katawan ko. Kahit sino naman kasing asawa kapag ganoon ang nasaksihan ay talagang magagalit at normal lamang ang ginawa kong reaksyon. Mahal, patawarin mo na ako. Rinig kong tawag ni William. Gusto ko munang mapag-isa. Iwan mo muna ako. Bulyaw kong wika. Sige, mahal, kung yan ang gusto mo. Sana patawarin mo ko sa pangalawang pagkakataon. Wala akong intensyong saktan ka dahil mahal na mahal kita, higit pa sa buhay ko. Malungkot nitong saad. Magdamag akong umiyak, kaya kinabukasan ay mugtong-mugto ang mga mata ko dahil sa kakaiyak. Mahal, halika, kain na tayo. Aya ng asawa ko habang abala sa paghahanda ng agahan. Hindi ako gutom. Walang kabuhay-buhay kong sagot. Uminom na lang ako ng tubig pagkatapos ay bumalik na ako sa kwarto. Habang naglalakad ako ay narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga. Buong araw na hindi ko iniimikan si William at wala naman siyang ibang ginawa kundi ang suyuin ako ng suyuin. Sa paglipas ng mga araw ay naging malapit na ang loob ko kay Rosa. At ganoon din siya sa akin, Sir Casper. Lagi siyang dumadalaw sa bahay kaya naman panandalian kong nakakalimutan ang takot at pangamba sa aking dibdib na nararamdaman. Masayang kasama si Rosa. Parang wala siyang iniintang problema. Laging nakangiti at mahilig din magpatawa. Alam mo, Ate Michelle, ang swerte natin sa ating napangasawa, ano? Ang mga katagang yan ang lagi niyang sinasabi sa akin. At kapag sinasabi niya ang bagay na iyon, ay tumatangon na lamang ako mga kaswang. Hanggang sa isang araw, naisipan kong maglakad-lakad at damhin ang magandang sikat ng araw. Dahil sa napakagandang kapaligiran ay hindi ko namalayan
na nakarating na pala ako sa isang talon. Sobrang ganda ng paligid na hitik sa mga ligaw na bulaklak. Napakapresko ng hangin at maraming punong kahoy ang namumunga ng iba't ibang uri ng prutas. Dahil nagagandahan ako sa mga bulaklak, ay namitas ako. Sinabayan ko pa ng pagkanta. Habang abala ako sa pamimitas ay nakarinig ako ng malakas na halakhakan sa ibaba ng talon. Kaya napagpasyahan kong tignan. Ganoon na lamang ang aking pagkasindak nang makita ko sina Aya at Anding na may hawak-hawak na pugot na ulo at nakikipaglaro sa dalawang nilalang na kung tawagin nila ay sigbin. Ani may isang bula kung paano nila laruin ang pugot na ulo. Ilang sandali pa ay inihagis ni Anding sa dalawang sigbin ang putol na ulo. Kaya gano'n na lamang ang kilabot na nararamdaman ko. Maya-maya pa ay namilog ang mga mata ko nang biglang halikan ni Anding si Aya. Para silang mga uhaw na uhaw sa init ng katawan. Dahil sa mga nasaksihan ko ay napagpasyan kong umalis na. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay nadulas ako sa nakausling bato. Kaya napasigaw ako. Narinig ko ang boses ni Aya na inuutosan niya ang mga alaga niyang sigbing hanapin ang taong sumigaw. Kaya kahit masakit ang paa ko, ay pinilit ko pa rin tumayo. Paika-ika akong naglakad paalis. Doble-dobleng kaba at takot ang nararamdaman ko. Doble-dobleng kaba at takot ang nararamdaman ko sa mga oras na yun, mga kaswang. Pagaramdam ko ay katapusan ko na. Nang makarating ako sa isang malaking bato, ay agad akong nagtago. Napalunok ako at nanlalambot ang aking mga tuhod dahil alam kong wala akong ligtas sa mga nilalang na humahabol sa akin. Idagdag mo pa ang mga lamok na nag-uunahan sa pagkagat sa balat ko. Pero gayon pa man ay gusto kong makauwi ng ligtas. Kaya mas lalo pa akong nagsusumiksik para lang hindi makita ng mga nilalang na naghahanap sa akin. Dahil sa hindi ko na matiis ang mga kagat na mga lamok, ay naghanap ako ng pwede kong madaanan. Hanapin ninyo. Alam kong narito lamang siya. Malakas na sigaw ni Aya. Mas nagsusumiksik pa ako sa pinagtataguan nang makita kong papunta sa direksyon ko ang dalawang sigbin. Basang-basa na rin ako ng pawis. At nagsimula na ring maglikot ang sanggol sa sinapupunan ko, na para bang nararamdaman din ito ang panganib na nag-aabang. Maya-maya pa ay may biglang humablot sa akin mula sa likuran ko at mabilis na tinakpan ang bibig ko. Kaya't napapapikit na lamang ako. Shh! Huwag kang maingay, mahal. Ako ito, si William. Bulong nito sa tenga ko. Unti-unti kong iminulat ang aking mga mata at nakita ko si William at may kasama siyang isa pang lalaki. Sa isang gilid ay hinawi ng lalaki ang mga naglalakihang damo at pumasok doon. Hinila naman ako ni William at sumunod na kami rito. Ang tigas talaga ng ulo mo, Michelle. Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa iyo na huwag kang lalayo sa bahay? Galit na sermon sa akin ni William. Pasensya ka na, masyado kasi akong nakampante. Nakayoko kong sagot sa kanya. Sa inis na nararamdaman ni William ay niyakap na lamang niya ako ng mahigpit. Sa susunod, huwag mo nang uulitin yun ha. Natakot ako sa kaligtasan mo. Malumanay nitong sabi. Tumangaw naman ako bilang sagot. Siya nga pala, siya si Glenn, kaibigan ko. Huwag kang mag-alala dahil katulad mo rin siyang tao. Hindi siya aswang. Pagpapakilala ni William. Ngumiti ako sa kaibigang ipinakilala ni William at nagpasalamat.
Kapatid siya ni Rosa. Muling wika ng asawa ko habang naglalakad kami pauwi ng bahay. Kaya naman natulala ako sa aking narinig. Tila nahulaan ng kaibigan ni William na naguguluhan ako. Kaya naman ikwento niya sa akin kung paano niya nakilala ang asawa ko. At nalaman ko na minsan na rin pala siyang nabihag ng aswang. Dahil sa awa ni William ay tinulungan siya nitong makatakas at doon nila na-discover ang lagusan. Kaya siya bumalik dito dahil sa kapatid nito. Umuwi na kami sa bahay habang si Glenn ay naiwan sa kanyang pinagtataguan. Pagkarating namin sa bahay ay nadatnan namin ang mga magulang ni William sa labas ng bahay. "Saan ba kayo galing?" Walang emosyon na tanong ng ama ni William. Namasyal lang kami dyan sa dalampasigan, tay," sagot ng asawa ko. Sige, mauna na ako sa loob." Nakayo kong sabi ko at dali-dali akong pumasok. Kahit nasa loob na ako ng bahay ay rinig na rinig ko pa rin ang pinag-uusapan nila sa labas. "Huwag kang magkakamaling traitor rin kami, William. Pagkikita mo ang hinahanap mo." Galit na wika ng ama ni William. "Tay, hindi ko magagawa ang bagay na iyan, yung sinasabi ninyo," sagot ni William sa seryosong boses. "Siguraduhin mo lang dahil kapag nalaman ko na may ginagawa kang labag sa ating patakaran, ay ako mismo ang kikitil ng buhay mo." Pagbabanta ng kanyang ama. "Makakaasa kayong hindi ako gagawa ng mali, tay," muling wika ni William. Takot na takot ako, pero nilakasan ko ang loob upang sumilip sa bintana kung ano ang nangyayari. Bigla kasing tumahimik sa labas ng bahay. Nang makasilip na nga ako ay nakita ko ang dalawang matandang pinandidilata ng mga mata si William. Pagkatapos ay dinuro-duro. Tanda ng pagbabanta. "Sige po, tay, umuwi na po kayo. Magpahinga na po kaming dalawa ng asawa ko," wika ni William. Tapos ay bumaling sa akin. "Sige, uwi na kami. Magpahinga na kayong dalawa ng asawa mo," tugon ng kanyang ina. Tapos ay umalis na sila. Nang makaalis na ang mga magulang ni William ay nagmamadali nang pumasok si William. Nung isasara na niya ang pintuan ay nakita namin si Rosa na nagmamadaling naglakad papalapit sa amin. "Rosa, bakit?" tanong ni William. Humihikbing nagkwento sa Rosa na ang asawa niya umano ay nahuli niyang may kasiping na iba. Sinabi niya ring ilang gabi na niyang napapansing tila may kakaibang nangyayari sa asawa niya. Lagi itong wala sa bahay at kung naroroon man ay tila ba iba ang iniisip. May madaling araw ring nadadatnan niya itong kakapasok pa lang ng pintuan at nanlilimahid ng dugo ang damit nito at bibig. Simula noon ay pasimple niyang sinundan ang asawa niya. At doon nga'y nakita niya ang kakaibang ginagawa ni Aya at ni Anding. Hindi na ako nagdalawang isip pang aminin sa kanya ang buong katotohanan. Inamin ko kung ano talagang mayroon sa lugar na iyon. Halos hindi makapaniwala si Rosa matapos siyang malaman iyon. Pero noong sinabihan ko siyang naghihintay ang kanyang kapatid sa pinagkublihan nito at ipinaliwanag ko ang itsura ng kapatid niya, doon pa lamang siya naniwala. "Ganito ang gawin natin. Umuwi ka muna sa inyo, Rosa, at huwag kang magpapahalata na may alam ka. Naiintindihan mo ba? At bukas na bukas din ay pupuntahan ko si Glenn." Wika ng asawa ko. "Buhay si Kuya Glenn?" Bulalas na tanong ni Rosa. "Oo, buhay siya. At nandito siya para iligtas ka. Kaya sana tatagan mo ang loob mo. At huwag kang panghinaan, alang-alang sa magiging anak mo. Huwag kang magpapalata. Maliwanag ba?"
Oo, buhay siya at nandito siya para iligtas ka. Kaya sana tatagan mo ang loob mo at huwag kang panghinaan. Alang-alang sa magiging anak mo. Huwag kang magpahalata. Maliwanag ba? Saad ko. Marami pa kaming napag-usapan bago umuwi si Rosa sa kanilang tirahan. 2 araw na ang lumipas simula nung sabihin namin kay Rosa ang totoo ay hindi na ito dumalaw. Kaya naman nangamba ako para sa kaligtasan niya. Kaya naman pinuntahan ko ito sa kanilang bahay. Pagkarating ko roon ay nakita ko si Anding na nakaupo sa upuang kawayan. Magandang tanghali, Anding. Nandyan ba si Rosa? Tanong ko. Oo. Pasok. Nasa loob. Nakakangiting sagot nito. Pumasok naman ako. Nakita ko si Rosa na kumakain ng mangga. Agad ko itong nilapitan. Oy, Rosa. Tawag ko. Kaya napalingon ito sa akin. Ikaw pala, ate. Nakangiti nitong sabi. Bakit hindi ka na dumadalaw sa bahay? Tanong ko. Pasensya ka na, ate, masama kasi ang pakiramdam ko eh. Pero huwag kang mag-alala. Sa ngayon ay ayos naman ang pakiramdam ko. Wika niya. Sigurado ka? Oo naman po. Sagot niya. Nakipagkwentuhan muna ako sa kanya bago umuwi. At nung pauwi na ako, habang papalapit ako sa bahay namin, at nakita ko si Aya na kausap si William. Para kang aso, Aya. Nakakadiri. Hindi ako tanga para pumatol sa isang babae matapos lawayan ang pinsan ko. Alam mo, nire-respeto kita bilang babae at kaibigan. Pero itong ginagawa mo, pinatunayan mo lang sa akin na isa kang maruming babae. Rinig kong sabi ni William. Mahal. Tawag ko kaya agad naman silang napalingon sa akin. Kanina ka pa dyan? Tanong ng asawa ko. Hindi. Kararating ko lang. Pagsisinungaling ko. Umalis ka na, Aya. Malamig na saad ni William. Nanlilisik naman ang mga mata ni Aya habang nakatingin sa akin. Pero hindi ko na yon pinansin at pumasok na kami sa loob. Sa pagdaan ng mga araw ay napapansin kong madalas na ang pagbisita ng ama ni William sa bahay namin. Pati na rin ang mga kapitbahay namin ay napapansin kong palagi na nila akong dinadalhan ng mga prutas at gulay. Isang araw, ipinatawag kami sa bahay ng mga magulang ni William para daw sa isang salo-salo. Kahit ayaw kong dumalo ay pinilit ako ni William. Kaya sa huli ay sumama ako sa kanya. Nang kumakain na kami ay inutusan ko si William na kumuha ng tubig dahil nauuhaw ako. Lumipas ang 2 minuto ay wala pa siya. Kaya naman napagpasyan ko nang pumunta sa kusina para kumuha ng tubig at hanapin na din ang asawa ko. Ngunit sa hindi sinasadya ay narinig ko ang pag-uusap ng 2 matanda na nasa harap ng bahay. Malapit nang mahinog ang 2 sanggol. Sa wakas, makakatikim na ulit tayo ng karne ng sanggol. Rinig kong sabi ng isang matanda. Magtigil ka nga, Josepa, at baka may makarinig sa iyo. Saway naman ng isa pang matanda. Hindi ko maiwasang kilabutan sa narinig at halos manginig ang buong katawan ko sa labis na takot at sobrang nag-aalala ako para sa kaligtasan naming mag-ina. Lintik naman kasi talaga oh. Kailan ba kami makakaalis sa lugar na ito? Kung alam ko lang noon na pinamumugaran ng aswang ang lugar na to.
Di sana hindi na ako sumama kay William. Pagsisising sambit ko sa sarili. Ate Michelle, ayos ka lang ba? Untag na tanong ni Mia at hinawakan ako sa balikat. Kaya naman labis-labis ang kabang nararamdaman ko at halos takasan na ako ng kaluluwa. Oo, ayos lang ako. Nauutal kong sagot. Dali-dali kong hinanap ang asawa ko at nakita ko sa likod ng bahay na kausap nito ang kanyang ama. Dahil sa kagustuhan kong malaman kung ano ang pinag-uusapan nila, ay dahan-dahan akong lumapit. Pero ama, anak ko iyon. At apo na rin ninyo ang sanggol na dinadala ng asawa ko. Tsaka mahal ko si Michelle. Rinig kong sabi ni William. Ano? Mahal mo ang babaeng yon? Nahihibang ka na ba, William? Hindi natin siya kauri. Isa siyang tao. At isa pa, wala akong pakialam sa kanyang ipinagbubuntis. Singhal ng ama ni William. Napatakip naman ako sa aking bibig at matapos kong marinig ang sinabi ng kanyang ama. Alam ko po iyon, tay, pero mahal na mahal ko po siya. Nakayo kong saad nito. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, ha? Si Aya ang nakatakda na magiging kabiyak mo at hindi ang basurang babaeng iyon. Maliwanag pa sa sikat ng buwan ang usapan natin noon bago ka umalis. Ang usapan ay maghahanap ka ng babaeng bubuntisin mo para maging alay pagdating ng kapiyastahan, hindi para mahalin mo. Mas mahalaga ba ang babaeng iyon kaysa sa amin? Sa ating angkan? Bulyaw ng ama ni William. Hindi sumagot ang asawa ko. Sa halip ay nananatili itong nakayuko. Maya-maya pa ay nagsalita na ito. Hindi ko mahal si Aya, tay. Isa pa, paano ko siya mamahalin kung ngayon pa lang? Kapag nakatalikod ako ay niloloko na niya ako. Nakikiusap ako, tay. Huwag po ninyong saktan ng mag-ina ko. Maghahanap na lang po ako ng iba para maging alay. Pagsusumamo ni William habang nakaluhod at hawak-hawak ang laylayan ng damit ng kanyang ama. Ito ang tandaan mo, William. Sa oras na tatraydorin mo ang angka natin, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Madiin na sabi ng ama nito bago naglakad palayo. Bago pa man ako mabisto o malaman na nakikinig ako, ay nagmadali na akong umalis. Umuwi na lamang ako sa bahay. Ngunit pagkarating ko sa bahay ay nagtaka ako dahil sa maraming malalaking itim na ibon ang nakadapo sa bubungan namin. Pulang-pula ang kanilang mga mata at nanlilisik na nakatingin sa akin na animoy galit na galit. Hindi ko mawari ang pakaramdam ko sa mga oras na iyon. Halos manginig na ako sa nerbiyos. Lahat sila ay sa akin nakatingin na para bang sinusuri nila ang pagkatao ko. Mahal, dalian mo. Pumasok ka na sa loob ng bahay. Rinig kong sabi ng kung sino man, kaya lumingon ako. At nakita ko ang asawa ko na nakatingin sa mga ibon. Dali-dali naman akong pumasok nang mahawakan na ni William ang kamay ko. Anong klaseng mga ibon iyon? Ang lalaki at itim na itim ang balahibo. Tsaka bakit pula ang mga mata nila? Tanong ko. Mga alagang aswang iyon ni Itay. Alam kong inutusan sila para bantayan tayo. Sagot nito. Kung ganoon, paano tayo makakaalis dito? Tanong ko. Huwag kang magalala. Maghanap ako ng paraan kung paano sila itaboy. Saad niya. Nag-aalala ako, mahal, para sa kaligtasan natin. Lalo pat malapit na akong manganak. Isa pa malapit na din ang kapiyastahan dito.
Malungkot kong sabi. May awa ang nasa itaas, mahal. Alam kong hindi niya tayo pababayaan. Ani nito, sabay yakap sa akin. Halos hindi na ako lumalabas ng bahay noon dahil natatakot ako sa mga nilalang na nasa labas. Maging si Rosa ay natatakot din. Kaya kapag pumupunta siya sa bahay namin, ay nagpapasama siya kay Mia. Bakit nakakahalata na ba ang halimaw mong biyanan sa ating mga plano? Kaya siya nagpadala ng mga magbabantay sa inyo? Tanong ni Rosa. Hindi ko alam eh. Sagot ko. Mahal, kaya mo bang mag-isa muna dito? Tanong ng asawa ko. Bakit? May pupuntahan ka ba? Balik na tanong ko sa kanya. Pupuntahan ko sana si Glenn para kausapin at kukunin ko din sa kanya ang mga gagamitin sa pagtakas. Sagot niya. Hindi ba pwedeng bukas na lang? Malapit na kasing kumabi eh. Natatakot ako. Sabi ko. Hindi pwede, mahal, dahil sa malapit ang kabilugan ng buwan. At kailangan nating makaalis dito sa lalong madaling panahon. Naghahanda na sila ama para sa gaganaping pag-aalay. Kaya sana lakasan mo ang loob mo, kagaya ng ginagawa ko. Para ito sa iyo at sa magiging anak natin. Malumanay nitong sabi, kaya kahit natatakot ako ay pinilit kong magpakatatag. Nang makaalis na ang asawa ko ay umalis na din si Rosa. Isinanarado ko mabuti ang pintuan at bintana. Inalagay ko din sa aking tabi ang isang mahabang itak. Sa pagdaan ng mga oras, malapit ng maghahating gabi. Pero wala pa rin si William Sir Casper, kaya hindi na ako mapakali. Palakad-lakad ako sa loob ng kwarto habang iniisip kung ano na ang nangyayari sa asawa ko. Mga bandang 1:00 ng madaling araw ay may kumatok sa pintuan. Dala ang itak ay agad akong nagtungo roon. Sino yan? Tanong ko. Ako ito, mahal, si William. Sagot ng nasa labas ng pintuan. Paano ko malalaman na hindi mo ko niloloko? Paniniguro kong wika. Ikaw si Michelle at nagkakilala tayo sa isang pabrika sa Maynila. At iniwan ka ng Hindi ko na pinatapos ang kanyang sasabihin at binuksan ko na agad ang pinto. Oo na. Naninigurado lang ako. Sabi ko habang siya naman ay nakangiti lang. Kumusta ang naging pag-uusap ninyo ni Glenn? Tanong ko. Bukas na ng gabi ang plano ng pagtakas natin. Kaya dapat maging handa ka sa anumang mangyayari. At bukas ng umaga ay puntahan mo si Rosa. Sabihin mo sa kanyang plano. Saad nito? Sige, mahal. Tugon ko. Kinabukasan nga ay pinuntahan ko si Rosa. Nasa labas pa lang ako ay rinig ko ng sigawan nila. Kaya dali-dali akong pumasok. Anong nangyayari dito? Bakit kayo nag-aaway? Tanong ko. Wala, ate. Meron lang kaming hindi pagkakaintindihan. Sagot ni Anding at lumabas na ng bahay. Nang makasiguro ako na wala na siya ay kinausap ko si Rosa. Ano bang nangyari? Tanong ko kay Rosa. Nahuli ko kasi ulit sila ni Aya na naghahalikan. Walang gana nitong sagot. Hayaan mo na sila. Ang mahalaga ay makaalis na tayo dito. Wika ko. Anong ibig mong sabihin, ate? Takang tanong nito. Mamayang gabi ang plano ng ating pagtakas, kaya maghanda ka. Ito ang ihalo mo sa inumin ni Anding. Saad ko, sabay abot sa kanya ng isang maliit na botelya. Ano ito? Lason ba ito, ate? Natatakot nitong sabi. Huwag kang mag-alala, hindi yan lason.
isa iyang pampatulog. Ani ko. Ipinaliwanag ko sa kanya ang iba pang plano para sa aming pagtakas. Nung una ay natatakot siya sa magiging kahihinatnan ng lahat. Paano kung hindi tayo magtatagumpay? Natatakot niyang sabi habang nanginginig. Kaya kagad kong nilapitan at hinawakan ang kanyang balikat. Rosa, makinig ka. Magtatagumpay tayo. May awa ang Diyos kaya pakiusap. Tatagan mo ang loob mo alang-alang sa magiging anak mo. Gusto mo bang pagpiyastahan ng mga halimaw na yon ang anak mo? Lakasan mo ang loob mo dahil nandyan ang kapatid mo. Hihintayin ka niya. Sabi ko. Pagkatapos naming mag-usap ay umuwi na ako para maghanda. Kahit ako ay natatakot din sa maaaring mangyari. Dapit hapon na at makulimlim ang panahon. Tila umaayon sa amin ang panahon. Inilagay ko na sa aking tampipi ang ilang biskwit at tubig habang ang asawa ko naman ay abala sa paghasa ng kanyang mahabang itak. Mahal, handa na ba ang lahat? Tanong ng asawa ko. Oo. Kinakabahang sagot ko. Sige, kumain ka muna. Kakailanganin mo ang lakas. Lalabas muna ako para magmanman. Saad nito. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, ay umulan ng malakas. Malakas din ang hangin na para bang may paparating na bagyo. Ilang sandali pa ay pumasok na si William. Ngayon na ang tamang oras. Saad nito. Wala na kaming sinayang na sandali at agad kong kinuha ang tampipi at ang isang maliit na flashlight. Pagkalabas namin ng bahay ay sumalubong sa amin ang malakas na ulan at malamig na hangin. Agad naming pinuntahan si Rosa. Pagkarating namin ay nasa labas na siya at hinihintay kami. Halos lakad-takbo ang aming ginawa para makaalis. Ngunit agad din kaming napatigil sa paglalakad nang makita namin ang 2 sigbin na tila masayang naglalaro sa tubig ulan. Shh! Huwag kayong maingay. Bulong ni William sa amin. Umuulan at malakas ang hangin, ngunit tagaktak ang aking pawis para sa aming kaligtasan. Basang-basa kami ngunit hindi namin inalintana iyon. Nauna kami ni Rosa sa paglalakad, ngunit bigla akong napasigaw nang mailawan ko ang isang bungo ng tao na animoy nakangiti sa akin. Takbo! Sigaw ni William na halos magkandara pa kami ni Rosa sa pagtakbo. Dalian nyo! Andyan na sila! Wika ni William. Sandali lang muna. Pagod na ako. Hindi ko na kaya. Sabi ni Rosa. Makinig ka sa akin, Rosa. Hindi ka pwedeng sumuko. Makakaalis tayo dito ng buhay. Isa pa, nandyan yung kapatid mo para tulungan tayo. Sabi ko sabay yakap sa kanya at tumango naman ito. Tayo na, dalian ninyo at malapit na yung mga sigbin. Saad ni William. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa talon. Doon ay nakita namin si Glenn na naghihintay. Agad naman siyang niyakap ni Rosa. Pagkatapos ay pumasok na kami sa lagusan. Hindi tayo pwedeng umalis ngayon. Masyadong malakas ang alon. Isa pa madulas ang daan pababa. Sabi ni Glenn. Hanggang kailan tayo mananatili dito? Tanong ni Rosa. Hanggang sa humupa ang ulan. Maikling sagot ng kapatid nito. Habang ako ay tahimik na nakikinig sa kanilang usapan. Mahal, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Tanong ng asawa ko. Ayos lang ako, mahal. Iniisip ko lang na hindi tayo ligtas dito. Maaaring sa mga oras na ito ay nagsumbong na ang 2 sigbin. Wika ko, na agad naman niya akong niyakap.
Makalipas ang mahabang sandali ay humupa na rin ang ulan. Kaya pinakaramdaman namin ang paligid kung may naghahanap sa amin. Ngunit wala naman kaming nararamdaman na kakaiba. Tayo na. Ito na ang tamang oras para umalis tayo. Wika ni William. Isa-isa kaming lumabas sa lungga na aming pinagkukublihan. Pero hindi pa man kami nakakahakbang ay may nagsalita na sa aming likuran. Saan kayo pupunta? Tanong ng kung sino man. Lumingon naman kami at nakita namin ang ama ni William. Katabi sina Aya at Nanay Igma. At nakasama pa ang iba. Tay, pakiusap. Hayaan na ninyo kami. Pagmamak-awa ng asawa ko. Traidor ka, William. Mula sa gabing ito ay hindi na kita anak. Isa kang traidor. Ang dapat sa iyo ay mamatay. Inuutos kong dakpin ang mga yan at sa gabing ito ay makakatikim kayo ng laman ng tao. Ngunit huwag kayong magkakamali na saktan ang dalawang buntis na yan. Utos ng ama ni William habang nanlilisik ang mga mata. Bakit, William? Anong meron sa babaeng iyan na wala sa akin? At hindi mo ko kayang mahalin? Hinanakit na sabi ni Aya. Patawad, Aya. Ngunit hanggang kaibigan lang ang turing ko sa iyo. Isa pa, hindi ba't may namamagitan na sa inyo ni Anding? Kaya siya na lang ang mahalin mo. Dahil ako ay may mahal na ng iba. Sagot nito, kaya't nagpapuyo sa galit ang dalagang katabi ng ama ni William. Kung ganon, ay papatayin ko ang babaeng iyan para wala nang maging hadlang sa atin. Sigaw ni Aya. Tumingala sa kalangitan ang buong ang kanila at may kung anong binibigkas. Ilang sandali pa ay pawang mga nakakakilabot na pag-angil at pag-atungal na ang narinig ko sa mga oras na iyon. Unti-unti ding nagsilabasan ang kanilang mga pangil. Humahaba ang kanilang mga kuko. Tinubuan din sila ng makakapal at itim na balahibo sa kanilang katawan. Ang kanilang mga mata ay naging pula ang kulay. Tumutulo din ang malalapot na laway na nagmumula sa kanilang mga bibig. Tama na, Aya. Wika ni William ngunit hindi siya pinakinggan ito. Pakiusap, William. Lumaban ka alang-alang sa amin ng anak mo. Umiiyak at nangangatog kong sabi. Wala sa sinabi kong iyon. Dahil sa sinabi kong iyon, ay parang natauhan ang asawa ko. Nakipaglaban siya kay Aya habang kami ni Rosa ay nagtago sa isang malaking puno. Nagwawala din ang sanggol sa aking sinapupunan. Na anim ay nakakaramdam din na may panganib sa paligid. Si Glenn naman ay nakikipagtagisang din sa mga nilalang. Bigla akong napasigaw ng may humawak sa balikat ko. Paglingon ko ay nakita ko ang isang aswang. Agad kong hinila si Rosa at tumakbo kami. Ngunit napatigil kami nang biglang sumulpot sa aming harapan ang ama ni William. At sa tingin ninyo, saan naman kayo pupunta? Saad nito habang nakangisi ng malademonyo. Pakiusap, Tay. Hayaan na ninyo kaming makaalis dito. Maawa kayo sa amin. Pagsusumamo ko. Hindi kayo makakaalis ng buhay dito. Galit at nanlilisik nitong sabi. Halos kapusin ako sa paghinga dahil sa higpit ng pagkakahawak nito sa aking leeg. William, tulong! Rinig kong sabi ni Rosa. Ilang sandali pa ay nararamdaman kong may biglang yumakap sa akin. Pagmulat ko ay nakita ko si Rosa na umiiyak. Inilibot ko ang aking paningin at nakita ko si William at Itay Mario na naglalaban. Habang si Inay Igma ay nakikipagtagisan kay Glenn. Si Aya naman ay nakita kong nakahandusay sa lupa at parang wala ng buhay.
Nagpangbuno sina William at ang kanyang itay. Nagtagisan sila ng lakas sa lakas. Walang may gustong magpatalo sa kanilang dalawa. Pareho silang mananalo sa laban. Napalingon ako sa kinaroroonan ni Glenn nang bigla itong sumigaw. Nakita ko ito na sakal-sakal ni Inaigma. Dahil sa awa at galit na nararamdaman ko, ay agad kong pinulot ang isang itak na nasa harapan ko. Walang alinlangan kong itinarak sa bandang dibdib ni Inaigma. Umatungal naman ito ng ubod lakas. Walang hiya ka. Pagbabayaran mo ang pagpatay mo sa asawa ko. Galit na sabi ng ama ni William. At agad niya akong sinugod. Bumaon sa balikat ko ang kanyang matatalas na kuko. Kaya napaluhod ako sa sobrang sakit. Akmang itatarak na sana niya ang kanyang mga kuko sa aking dibdib, ay sinunggaban siya ni William. Halos nagngit-ngit sa galit ang ama ni William at nagiging masyadong agresibo na ito. Nakita ko ang paghigpit ni William sa kanyang itak. Nakahanda na ito sa pagsugod. Nang lumundag ang ama niya para sunggaban ang asawa ko. Ngunit naging mabilis ang pagkilos ni William at sa isang iglap lang ay naitarak niya ang kanyang matalas na itak sa dibdib ni Itay. Agaran nitong binawian ng buhay. Kahit hirap na hirap ako ay pinilit kong tumayo. Nilapitan ko ang asawa ko at niyakap habang umiiyak. Tahan na. Tapos na. Huwag ka nang umiyak. Mahina nitong sabi ngunit hindi ako sumagot. At niyakap siya ng mahigpit lang. Maya-maya lang ay napagtanto ko. Nawala na pala ang mag-asawa. Wala na ang mga magulang ni William. Tinignan ko rin si Glenn ay okay na. Yakap-yakap nito ang kanyang kapatid. Habang umiiyak din si Rosa. Doon ako lalong napaiyak at umagulgol. Maya-maya pa ay may lumapit sa amin na ilang mga aswang hanggang sa naging tao sila. Isa sa mga kapag-anak nila William ang lumapit sa amin. Bigla itong nagsalita. Dong William, pasensya na kung hinayaan ko kayo. Away pamilya kasi kaya nagpasya kaming mga aswang dito na hindi kami mangingialam. Sa ngayon ay ayaw na naming may mamuno. Magkanya-kanya na lang tayo. Pagbibigyan ko kayo na makaalis dito sa lugar na ito. Pero sana ay pakiusap. Huwag na kayong bumalik dito. Ang kapatid mo ay hayaan mo na lang. Nasatyuhin mo siya mamamalagi. Sana magkaroon kayo ng masayang pamilya. Salamat po, Tatay Taroy. Salamat po sa pag-intindi. Pangako, hindi na po kami babalik dito. Sagot naman ng asawa ko. Yun lang, Dong William. Alis na po kami. Mag-ingat kayo. Pamamaalam dito. Natulog na lang kami noon nung gabing iyon, kahit basang-basa na kami. Pagsapit ng umaga ay agad naming nilisan ang baryo. Dala-dala ang masilumaw na karanasan. Halos wala kaming kibuan noon habang naglalakad. Hanggang sa nakatawid na kami mula sa isla hanggang sa lungsod. Bumalik kami noon sa Maynila. At sa kabutihang palad naman ay nakakita ng trabaho ang asawa ko. Magkasama din kami ni Rosa at naging kapitbahay kami dito sa Maynila. Hanggang sa paglipas ng panahon ay nagrasyahan kami. Lumipat kami sa Rizal, malapit sa may bundok, kung saan ay may ilan-ilan din na may mga lahing aswang. At kasundo sila ng asawa ko. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa pagbabahagi sa aking kwento. Sobra talaga akong nalulungkot kapag naalala ko ang pangyayaring iyon. Lubos na gumagalang po, Michelle ng Pilipinas.